Okay. Kailan daw ulit? Anong sabi natin? It's a readiness test. Dapat nga talagang ibibigay lang ito at the start of the school year. But then, nagkaroon lang tayo ng nag-add lang ako na sabi ko, it is a versatile evaluation tool. It is very adaptable and flexible. It can cater students with different ages and different abilities. At yan ay, nasa iyo na yon kung gusto mong gamitin siya at the end of the school year. But what is important, you have given these materials to your learners. So ano, kasi importante, baka bigla tayo ng mga, pwede kaming data about this. And so and so. Kasi it will take 90 minutes to answer all of the items. 90 minutes. So that is equivalent to 1.5 hours. Tayo may 1 hour lang naman sa isang araw, kaya ang remaining 30 minutes will be on the following session. And then, yung 30 minutes, spend naman natin sa checking. Medyo madugo din yung checking. Kasi, kita niyo doon, ano sabi doon sa ano kanina? Teka. Yun. Ito pala may scoring guide. May scoring guide. Yung tumingin lang sa scoring guide. So, meron din naman ako nakasay go around last Monday. May nakita ko ang teacher na nakapag-strategize kung paano siya makapag-check na madali sa test question, sa test nila. So, kung teacher lang po ang mag-check, ang Ma'am Jam po ang ginawa niya noong una, siya lang muna po ang nag-check. Nung nakita po namin siyang mahirap pala, pili po kayo ng section or mga bata na magagaling. Tapos yung ginawa ko po, flash ko lang siya sa TV para makita po doon ng bata na pag yung mismong answer na yun, katumbas po yung halimbawa 2 points, 1 point, edi nilalagay lang po sa gilid kung 0, kung NA, kung ilang points po. Tapos nung tapos na po kaming mag-check, para po mabilis siyang i-report, ang ginawa naman po namin, isa-isang pinalapit ang bata, i-dedictate po nila ano yung scores nila sa bawat number. Mas mabilis po siya kaysa sa isa-isahin niyo po siya as a teacher sa pag-report. Ayun. Master teacher in mathematics at OMNHS, a hardworking, multi-talented, exceptionally brilliant. Lahat ng pwede niyong itanong, pwede niyo pong itanong sa kanya. Makakakuha kayo ng answers. And truly one of the best people I know. She's not only inspiring but also undeniably beautiful inside and out. So let us warmly welcome Ms. Jessica Jel de Veas Terrigosa. At Mediterraneous Hotel, Mamburao Occidental, Mindoro for our orientation training on the administration of the rapid mathematics assessment for key stages 2 and 3 and on the utilization and supplementary digital and non-digital learning resources. So we are already through with session 1 yesterday with with Dr. Shirley Masangkay, and you already have the walkthrough of the RMATOS test questions and other test material, which is the main concern for this training. So I am here to discuss to you session 3, Khan Academy Platform Intervention Reinforcement for Struggling Learners. National High School. For our session objective, so at the end of the session, huwag na po kayo mag-picture kasi we will be giving the copies of our slide deck at the end of the training. So, identify the role of Khan Academy in intervention program and mastery learning. Create a structured course or unit mastery program using Khan Academy, ensuring students achieve deep learning and skill proficiency. Assign and track student progress on Khan Academy and determine the reporting options that are available on Khan Academy for teachers to track students' performance. Okay, so before I start my session, kindly get your phone, then go to menti.com and type in the code 27764383.
loss of integers, mga fractions, kasi even yung grade 10, kita naman natin, mahina sa fractions, nakakalimutan nila yung loss of exponents wherein it is included in the sequences and series, yung mga ganon po. So pwede nyo po siyang i-include sa diagnostic test, hindi lang po siya pre-test. Ano po? So sa diagnostic test, pwede po yung mga basic concepts lang ang doon pa lang malalaman nyo na even sa grade 10, yung pag-add, kunwari, pag-add ng 6-digit numbers, meron akong student before, nag-start siya sa left side. Ganon. So nakakalungkot kasi grade 10 na, yung basic na addition, hindi pa alam. Program. Meron. Okay, so later on, i-discuss ko po yan. When do you conduct an intervention program? Sino po dito yung teacher? Ma'am, when do you conduct? After class po, 4:30 Everyday po yan. Ang sibag naman ni ma'am. Okay, sana maraming time, no? How do you start a math intervention program? Siyempre, hindi ka mag-intervention without conducting what? Without the result of the diagnostic test. Okay, parang tapos na ako mag-discuss, no? Okay, next. What intervention programs do you have in your school? Ito po ang gusto kong i-share. Kahit head teacher kayo or lalo na mga master. Sino po dito mga master teachers? Sino po master teachers? Wala, nahiya naman sila eh. Sino po ang master teacher dito? Ayan, ma'am. What intervention programs do you have in your school? One of them, we have a project We have a project called Student Assisted in Learning Tandem. Similar with peer teaching or tutoring. May body-body sila, may mga partner. May mga naka-assign sa mga identified learners na mag-a-assist sa mga slow, mga classmates nila. Actually, hindi yung iba, hindi classmates. Halimbawa, may grade 10, tapos sa collab namin, may na-identify doon ng mga grade 9 or sa lower grade, ina-assist namin yun. Kung ilan yung nabili nila. Pero magaling sila sa pera. Pag pera, magaling sila. Pero pagdating sa yun lang. Pero at least, ako nga, nasukli mo. Pati yung teacher, minsan mali nga ang sukli ng teacher. Lalo ako, di ko nga ma-identify yung piso doon sa 5 piso, di ba? Ako last year kasi iisa pa lang noon yung nandun sa college na anak ko. Ginagawa ko every quarter. Sa aking mga estudyante, hawak ko lang ma'am. Every quarter, nagbibigay ako ng award. Kung sino lahat yung naka-attain doon sa 90 above. So, inaabangan naman nila yon every quarter. Tapos, nung nakaraang taon, kasi nagdalawa na ang college ko, nagpaalam ako sa kanila na i-stop ko muna yung strategy namin na yun. Kasi pinag-uusapan baga nila, ma'am, na may sa math, ganito, may award dyan si ma'am. Sabi ganito. Kumbaga nakikita mo ma'am doon sa mga estudyante na talagang makikita mo na willing sila makipag-participate. Kumbaga nagaganahan kumbaga ma'am sila na mag-aral sa aking subject. Kasi alam natin na mahirap po talaga ang math. Kumbaga kanya-kanya talaga strategy para sa Thursday and Friday, during yung after ng last period, meron pa rin po kaming NMP. Tapos yung ini-include po namin doon is yung mga topic na kailangan namin or kailangan ng bata. For example, ma'am, sa grade 10, kasi ako po, ang hawak ko po ay Math 10. So, ang mga topic po doon ngayong first quarter ay sequences, mga ganyan. So, ang ini-include po namin na topic sa NMP is yung law of exponent, integers, mga ganyan po. And may grade 8 din po kasi ako. So, iba din po ang content na nilalagay ko sa NMP nila. Doon po sa grade 10. Para pagdating po sa klase namin, sa mismong math subject nila, alam na po nila. Kasi na ginagawa po namin kada last period po yung skill na kailangan nila para mas matutunan nilang mabilis yung topic po namin. We are conducting, pwede na rin siyang i-consider as intervention program hindi lang for struggling learners, pero lalo na nga sa mga struggling learners. For example, katulad ng shinare ni ma'am, so nagtuturo din pa ako ng grade 10. So for example, sa sequences and series, so yun nga, loss of exponents, mga integer. So, 5 minutes po yun, may drill. May drill po. Ayan. So, may ganun kami. So, pre-test muna.
then konting discussion, then post-test. So we can determine who are those students who are struggling in basic concepts. Yan po. Strategies and support systems designed to help students who are struggling academically. So because we are dealing with mathematics, so those are struggling in mathematics. So math interventions are ways to help students who are behind their math learning. However, for many educators, math interventions is the support provided to students who are 2 or more grade levels behind in a math topic. So curriculum-based assessment or universal screening. So you can do a diagnostic test. Kasi parang sa akin, yung pre-test wherein the coverage is the topics to be covered for the whole school year, hindi nyo pa matitest kung struggling ba yung bata. Mas okay pa din yung mga basic concepts yung ibibigay nyo.